Good morning everyone. Happy Monday sa inyo. At sana maging okay ang buong linggo ninyo ngayong week na to. Okay guys? So, ito na naman po si inyong ka-safety, Mr. Eric or Sir Eric. Meron lang akong napansin, okay, sa mga tropa, mga nagtatanong na paano po ba ang Libos IGC? Actually guys, hindi po siya mahirap. Okay, madali lang po siya. So, ang nangyayari lang po kasi, ang IGC2 ngayon is composed of management system at risk assessment sa IGC2 or controls. So, nangyari, mas na-expose po tayo, mga ka-safety, sa implementation sa site. Nakalimutan na po natin ang ating management system na isa po sa mga backbone ng health and safety. So, kailangan po natin is matutunan din po yung occupational health and safety management. Ano pong ibig sabihin yan? How to manage a health and safety system. Hindi po yung, okay po yung implementation na ma-manage po natin. Kaso, may kulang. How to manage, yun ang mas magandang pag-aralan natin, no? As a safety officer, na-try nyo na bang mag-develop ng procedures? Hindi pa siguro yung iba. As a safety officers, na-try nyo po bang nag-develop ng checklist? Hindi rin po. As a safety officer, na-try nyo po bang mag-develop ng work instruction? Malamang yung iba hindi pa din. So that's why meron tayong tinatawag na management system dahil dun po tinuturo nila kung paano mag-develop ng occupational health and safety policy, okay, ng root cause analysis, risk assessment, at kung ano-ano pa. So tandaan nyo guys, meron tayong communication participation. Nag-develop na ba kayo ng procedures na ganon? So, kailangan maintindihan natin ngayon. So, let me try to explain the basic information regarding management system sa mga susunod nating mga videos, mga tutorial, at hopefully ay makakuha kayo ng idea, ganito pala ang management system. Pag na-exercise nyo na to, na-implement nyo na to sa sarili nyo, guys, napakadali na lang po ng IGC. Okay guys, maraming salamat and have a safe day.